Pangasinan, ang pinakamalawak at pinakamalaking lalawigan sa Rehiyon 1 at minsang tinaguriang higanteng natutulog. Madilim, marumi, larawan ng kasiraan, at ang lahat halos ay larawan ng kawalan ng pag-asa. Hanggang sa ipinagkaloob ng mahalagang pagkakataon, ang pagbubukas ng bagong simula. Taong 2007, noong umupong pang-31 gobernador si Governor Amado T. Espino Jr., dito rin nagsimula ang naiiba at sistematikong pagbabago. Kapitolyo po noon at ang mga paligid na ito ay lubhang napabayaan. Ang mga gusali po dito dati ay sira-sira at tila hindi po napagtutuunan ng atensyon para ito ay agad na maayos. Pero ngayon, sa administrasyon po ni Governor Amado D. Espino Jr., ang Kapitolyo po at ang iba pang mga gusali dito po sa Pangasinan ay lalo pang pinaganda at mas maayos at mas malinis. At sa gabi mo naman, hindi ka na matatakot na mamasyal dito dahil mayroong mga ilaw na. At sa beachfront po naman, meron pong mga solar-powered na ilaw kaya maliwanag lang. Pagdating po namin dito sa Pangasinan is overwhelming yung pakiramdam kasi kadarating lang namin lahat ng mga tao, even siguro yung pinakamataas employee hanggang sa pinaka-lowest employee. Andyan po nagwe-welcome sa amin. Actually, this is very nice. Kung saan pwedeng pumunta ang mga turista, magandang tingnan, maraming pwedeng puntahan and educational ang places dito. One thing more, I observed that the place is very clean. Bukod sa Kapitolyo, may iba pang mga gusali ang isinaayos. Ang noon ay sira-sira, ngayon ay madalas ng pagdausan ng mga malalaking kaganapan at mga okasyon. Dati-rati, sira-sira ang mga gusali sa ating mga ospital. Ngunit ngayon, ipinaayos at pinaganda hindi lamang ang gusali ng 14 na pampublikong ospital, kundi pinagbuti rin at pinaganda ang pagbibigay ng dekalidad na serbisyo. Hindi katulad noon na medyo mapanghi ang paligid, hindi masyadong nalilinisan. Hindi kagaya ngayon na talagang malinis. Maganda ang mga facilities. Dito sa rooms, malinis. Yung mga doctors, ang babait nila. Malaki ang pagbabago natin. Kung tingnan mo lang ang surroundings, hindi ganito. Itong kinatatayuan natin ngayon. Hindi po ganito ang itsura nito. Putik po ito noon. Tapos makikita yung mga structures na nakatayo ngayon. As of now, naka-33 structures na tayo.
Dalawa yung ongoing. Saka mula nung si Governor ang ating umupo na naging gobernador natin, malaki na rin pinagbago pati mga admission rate natin. As of now, itong August nga, nagka-admission kami ng 513. Kaya malaki talaga ang pinagbago ng ating hospital. Kung noon, bago mo po ang ating na-governor, ay naging 47 lang ating pasyente, that was 2007. Ngayon po, ang pasyente natin ay nag-average na nga po tayo ng 513 araw-araw po. Bukod dito, ang Pangasinan ang may pinakamalaking dialysis center sa lahat ng mga LGU sa buong Pilipinas. At mga makabagong kagamitan na nakatutulong upang matugunan ang pangangailangan ng mga kapuspalad nating mga pasyenteng kababayan. Malaki rin ang pinagbago ng iba't ibang ospital sa buong lalawigan. Kaya ngayon, ang mga pagamutan ng lalawigan ay tinagurian ng Hospital of Choice. Bukod sa maganda ang serbisyo ng ating mga ospital, ang Pangasinan ang may pinakaunang Provincial Health Office na ginawaran ng ISO certification. At ang kauna-unahang probinsya sa buong Pilipinas na nagkaroon ng malawakang pagsasakatuparan ng point-of-care program ng PhilHealth. Sa ngayon, libo-libo na ang nakapag-enroll sa point-of-care program, kung saan ang mga mahihirap na pasyente ay hindi na kinakailangan gumastos habang sila ay nagpapagaling. Bukod dito, mas maraming bata na ang malulusog. Mas maraming ina ang nanganganak sa ospital sa tulong ng doktor, nurse at midwife. At mas gumanda ang kalusugan ng mga Pangasinan. Pinakasusumibal-balso nito ng Gobernador Espino sa ating PhilHealth hanggang na sa pamilya may hospital tampol yan ni paway may tawala man na internet inisyon ng gobernador tayo ya bilang tulong sa rin mamaira bilang. Upang mas mapalago ang sektor ng agrikultura, pinagsikapan ng provincial government na makapagbahagi ng makabagong teknolohiya at pinakamabisang pamamaraan ng pagsasaka. Makapaglaan ng pondong ipapahiram sa mga magsasaka para sa pataba, punla at mga binhi. Maganda na po itong station kaya na-attract yung ating mga passers, mga farmers, na even mga foreigners po ay nagpupunta dito at nagtatanong-tanong kung ano po yung pwede nilang ma-avail dito sa ating stations. Ang mga tao noon hindi nila alam na ito ay isang farm dahil sa hindi mo makita talaga sa hindi ka mahikayat na pupunta dito. Ngayon, yung mga taong nagdadaan, akala nila parang resort daw. Dahil maraming improvement ngayon. Yung mga facilities, in-improve. Tapos nagkaroon ng roofing yung para sa hatchery namin. Kaya sa ngayon, nakaka-produce kami ng mas marami. At itong mga nakukuha namin ay binibigay sa mga na-validate na communal waters. Sa ngayon po, ang Pangasinan, being an agricultural province, ay sapat po inaan po natin sa palay,
Sa larangan naman po ng corn production ay nagtagumpay din tayo. Tayo po sa Region 1 ang may pinakamagandang kalidad ng mais na naaani. At sa buong Pilipinas po ay tayo po ang may pinakamataas na average production. Sa larangan ng turismo, malaki na rin ang pagbabago. Ang Pangasinan ngayon ay mayroon ng mga provincial buses, tamang petsa ng agaw na Pangasinan, sariling himno. Nakapaglathala na rin ng aklat tungkol sa kasaysayan ng ating lahi bilang Pangasinense. Nakapaglunsad ng mga aktibidad na naguudyok ng pagmamahal sa bayan at may nailimbag na ortografiya ng Pangasinan. Kay dami na ngang mga pagbabago. Mula noong 2007 na nakapagtala tayo ng 55,000 plus tourists based on accommodation establishments, tumaas na ito sa 400,000 plus tourists na nagpunta dito sa Pangasinan. Ipinagmamalaki din natin na noong 2014, nagkaroon na rin tayo ng 3.4 million visitors based on our tourist destinations. Po din napigir dahil Capitol Beachfront. Di makal sa turista katong di makalma sa lakom. Bukod pa riyan, di may kakailang ang Capitol Complex ngayon, ang tinaguriang pinakamagandang kapitolyo sa buong bansa. Kung kaya't ito at ganun din ang mga ospital at agri-stations ng pamahalang lalawigan ay nagiging paboritong destinasyon ngayon ng mga nagsasagawa ng lakbay-aral mula sa iba't ibang mga lalawigan sa ating bansa. Nakapanghihinayang lamang na kung hindi lang sana na politika ang malalaking proyekto na itatayo sa ecotourism zone ng Lingayen, mayroon na sanang may pagmamalaking golf course ang lalawigan na tiyak na makahihikayat ng mas maraming investors at mamumuhunan na magbibigay ng karagdagang hanap buhay para sa ating mga kababayan. Bukod sa golf course, marami pa dapat ipatayo dyan sa ecotourism zone. Mas marami na sanang dumadagsang turista dito sa ating lalawigan. Ang pamahalang panlalawigan ay nakapagbahagi na ng mga livelihood assistance sa iba't ibang sektor ng mga kababaihan, magsasaka at maliit na mga namumuhunan para sa kanilang negosyo at proyektong pangkabuhayan. Nakapagsagawa ng pagsasanay kung paano lalago ang isang negosyo at sa pamamagitan ng Pangasinan Credit Surety Fund, makapaggagarantiya upang makahiram ng puhunan ang mga kooperatiba sa pagpapalago ng negosyo at trabaho sa pamamagitan ng Provincial Employment and Services Office ay maraming jobs fair ang naisagawa. Bukod sa pagbibigay ng libreng sakay sa mga natanggap na mga aplikante, may special e-passporting service pa para sa kanila. Nung mga unang mga years ng peso ay bibihirang job fair natin at halos lahat dito sa Lingayen ginaganap. Pero nung administration ni Governor Espino, dinadala namin to sa iba't ibang bayan at nakakadalawang beses tayo sa isang buwan. Na kinikilala ng provincial government, lalo na si Governor, na talagang pagtuunan ng pansin ang kapakanan ng mga pamilyang OFW. Organize po yung mga OFW Association sa iba't ibang parte ng Pangasinan. Marami ang nabago. Yung programa po ni Governor Espino, saka mga seminars, training ay nakakatulong po sa aming mga OFW leaders. Sa ilalim ng pamumuno ni Governor Amado T. Espino Jr., inilunsad ang Ilog Ko, Bilayan Tan-Aron Ko upang matugunan ang unti-unting pagkamatay ng ating mga kailugan. Sa ilalim ng proyektong ito, ang dating marumi, makalat at mabaho ng kailugan ng Pangasinan ay kinakitaan ng di matingkalang pagbabago dahil sa pagkatanggal ng mga ilegal na estruktura at pagdadraga. Ngayon, kitang-kita ang kalinisan ng mga kailugan. Lumago ang mga bakawan sa magkabilang pampang.
at nakapagbahagi na ng mga punla sa iba't ibang kupunan na magmamalasakit sa ating kalikasan. After 3 years, magkaroon ng clean up river. Ang daming lumitaw na isda. Maraming sari-saring isda ang lumitaw, malalaki pa. Higit pa riyan, patuloy ang kampanya upang gawing pinakamalinis, pinakapayapa at pinakaluntian ang mga lungsod at lahat ng mga bayan ng Pangasinan. At ang pagpapaigting ng kahandaan ng Provincial Disaster Risk Reduction Management Council upang matulungan ang bawat mamamayan sa mga panahon ng kalamidad. Kung noon ay marami pa ang bitak-bitak at hindi sementado at aspaltadong daan, ngayon, naisakatuparan na ang pagpapatayo at pagsasaayos at pagpapaganda ng mga kalsada at ganun din naman ang pagpapagawa ng mga tulay. Dahil sa magandang pamamahala ng ating lalawigan, lalong-lalo na sa tamang paggamit ng ating pondo, ang pamahalaang panlalawigan ng Pangasinan ay tumanggap na at patuloy na tumatanggap ng iba't ibang parangal. Ang Pangasinan ngayon ay tunay na ngang numero 1 pagdating sa masaganang ani at agrikultura. Sa pagpapalago ng turismo, sa pagbibigay ng trabaho, sa usaping pangkabuhayan, sa pangangalaga ng kalikasan, sa larangan ng pamamahala, sa paghubog ng kabataan, sa pangangalaga ng kalusugan, at ang pinakamahalaga, ang magandang pagbabago ay tinatamasa na ng ating mga mamamayan. Kung saan dahil sa pinalawak at pinaigting na anti-drug abuse campaign, mas lalong tahimik at nakakauwi ating mga negosyante, estudyante at mga profesional. Ipagpatuloy ang kaunlaran ng ating lalawigan. Ipagpatuloy ang pagiging number 1 ng Pangasinan.